Hey, what's up? Welcome sa Modern Tips 2.0. So ngayon na may bago naman tayong tutorial para sa ating mga solid na supporters at mga manonood. So ngayon, kung nakita ninyo sa ating title and thumbnail, mag-create tayo ng bootable USB ng Windows 10 at mag-i-install tayo ng OS. Other words ng ating pag-install ng OS ay reformat o reprogram na pwede sa computer o sa may mga laptop. So ipapakita ko sa inyo kung paano tayo mag-create ng bootable USB at paano tayo makapag-install ng operating system dito sa ating computer. So, kakailanganin natin computer o laptop at syempre yung USB natin. Ayan, USB na 8GB to 32GB as long as kaya i-handle yung file system natin. At syempre yung file ng image file na kailangan natin, especially Windows 10 ang gagamitin natin ngayon, so Windows 10 na image file. At syempre dapat same operating system, or dapat kung 64-bit yung computer o laptop na ating i-install or pag-i-installan, dapat yung image file natin ay 64-bit din. At syempre yung tool na gagamitin natin, which is ang Rufus. So ngayon papakita ko sa inyo yung unang gagawin natin, which is ang pag-create ng bootable USB. So tara na! So ayan, kung makikita ninyo sa ating screen, meron tayo dito sa right side ko. Meron tayong dalawang kailangang file, yung Rufus, ito, tsaka yung Windows 10 natin na image file, 64-bit, at meron na itong included na Microsoft Office 2021. So, kung may magtatanong kung saan tayo makakakuha nitong dalawa, sa internet or through online, kung wala kayong copy nito, wala kayong mapagkukunan, pwede kayong mag-download nitong Rufus. Itong Rufus ko ngayon is 3.21, pero pwede kayong gumamit ng mas latest, mas maganda. At syempre, yung Windows natin, pwede natin ito makita sa internet o sa Microsoft Store. Marami nito. At syempre, kakailangan natin ng license dito. Ayan. So, dahil ready na, i-plug in na natin yung flash drive or yung USB natin. So, tingnan muna natin kung talagang na-detect yung USB natin. So, kung na-notice ninyo, ito yung ano natin, yung USB natin, yung letter D. Since 16GB ito, kaya yan yung lumalabas, 14.3, dahil hindi naman lahat nababasa ng ating computer. So, yan yung gagamitin natin sa pag-create ng bootable USB. So, open natin itong Rufus. Yes. Ito na yung Rufus natin. So, dito sa device, siguraduhin na yung i-select natin ay yung USB. So, ito yung pangalan ng USB. So, tama na ito. Pagdating naman sa boot selection, laging tandaan na disk or ISO image, dahil ISO image yung gagamitin natin. Ayan. At syempre, i-select natin yung file. Hahanapin natin kung saan natin inilagay itong ating image file na gagamitin. So, dahil nasa desktop ito, dito ko siya nilagay sa desktop. So, hanapin natin sa desktop. Ayan. Ito siya sa baba. So, i-click ko lang yan at i-open. So, ayan. Nandyan na siya sa ating boot selection. Dito naman, pagdating sa image option, huwag nang galawin yan dahil naka-standard Windows installation na yan. At dito naman sa partition scheme, MBR yung gamitin natin para kahit mga old computers na 64-bit at mga new ay kaya niyang ma-handle or para mag-match. Dito naman sa target system, BIOS or UEFI CSM. So, kung naka-legacy mode yung mga computer o laptop ninyo, i-change into UEFI ninyo para ma-install natin itong OS natin. At syempre, dito sa format options, sa volume label, pwede nyong palitan kahit anong ilagay ninyo. Sa akin, dahil okay naman yung pangalan niya, so okay na, hindi ko na papalitan. At syempre, sa file system, NTFS tayo, at sa cluster size, default lang. So, ganun lang kasimple. I-click lang natin ang start. Ayan, click lang natin yung start. Tapos, sa image file ko, may ganitong settings. Pwedeng lagyan ninyo, pwede din hindi. Sa iba, wala naman ito. So, okay lang. Tsaka, go lang.
Tapos syempre, ayan, nag-warning yan. Dahil may laman yung ano natin, yung USB. So, all data on the device na yung 16 gig natin will be destroyed. So, ma-erase lahat yon kasi papalitan natin. So, sa case ninyo, i-okay nyo lang yan. Tapos, i-okay nyo yan. Pero sa akin, kasi tapos na ako, i-ex ko na lang. Tapos pagkatapos nyan ay i-click niyo yung start. Lalabas yung green dito hanggang sa mapuno at may lalabas na ready dito. Tapos i-close nyo na lang. Tapos na yon. Okay. So, halimbawa, tapos na tayo mag-boot. Antayan lang natin siguro mga 10 to 15 minutes yan bago matapos. So, after nyan, remove na natin yung ating USB. At proceed na tayo sa ating installation sa ating computer o laptop. So ayan, so proceed na tayo sa installation mismo sa ating computer. So ito na yung flash drive natin. So syempre dapat nakapatay muna yung computer natin, totally patay lahat para makapag-start tayo. So isaksak natin to sa USB port niya. Ayan, lagay ko sa unahan. Pagkatapos niyan, i-turn on natin siya. Pero syempre abangan natin, dapat mag-abang kayo yung na mag-enter ng BIOS. So dahil may lahat ng computer o laptop ay meron siyang mga BIOS key, pwede nyo i-try yung escape, ayan, F2, delete, tsaka F8. So pwede yan. So pero usually F2 escape lang yung ginagamit. Pwede na. So once na turn on niyo yung computer, i-click nyo lang tong dalawa or ang isa lang dyan or F2 lang hanggang sa lumabas yung BIOS. Kapag nag-proceed siya sa Windows, i-shutdown nyo ulit, tapos subukan nyo naman yung escape hanggang sa lumabas, at kung hindi, try nyo naman yung delete at saka yung F8. So sa apat na yan, lalabas talaga yung BIOS dyan kasi dyan natin titingnan. So ngayon, dahil sa akin yung working is F2, so papakita ko sa inyo. Turn on ko muna yung AVR. Ayan, pag turn on ng AVR, i-on din natin yung computer. Pag na-on yung computer, automatic i-press natin ng mabilis o marami yung F2 hanggang sa lumabas yung BIOS. Huwag tayong tumigil hanggat hindi lumabas yung BIOS. Ayan. Palabasin natin yung BIOS. So, ayan na. Check natin yung boot settings niya. Ayan. Click natin tong boot. Sa boot, meron tayong boot priority. So, meron tayong dito yung nasa unahan yung Windows Boot Manager natin. So pag na-click natin yung F12 o yung boot natin, ibig sabihin yung mabuboot yung system natin kasi naka number 2 lang yung SanDisk natin or yung USB. So dito kung may settings na halimbawa pwede niyo siyang i-change yung boot order, pwede niyo siyang ilagay sa doon sa taas sa number 1 para pag open nyo ng computer kahit wala na kayong pindutin at nakasaksak yung USB, mag-automatic na. Pero sa case natin dahil walang settings na pwede siyang i-change yung boot order, proceed na lang tayo doon sa F12 na boot menu. Kasi may boot menu siya which is yung F12. So ngayon, i-save and exit ko na lang to. So mag-save and exit. Yes. Magre-restart yan, tapos click na natin yung F12. Ayan. So F12 na, dahil namatay na siya, pindutin na ng pindutin yung F12 hanggang sa lumabas yung boot menu. Ayan. So dahil lumabas na yung boot menu natin sa natin, ayan. Yung boot menu natin. Yung number 1 natin is yung SSD natin, which is yung natin, yung hard drive or SSD. Tapos yung may OS, yung boot manager natin, at yung partition 1 natin na SanDisk at partition 2. So 1 dito yung SanDisk natin, yan yung gagamitin natin. Yan. So pag click natin yan, automatic yan, mag-proceed na yan. So ayan na siya, setup is starting na. So ayan, dahil Windows 10 tayo, yan yung natin, yung itsura ng ating
operating system. So dito, sa language to install, English lang yan, depende sa inyo. Yung currency natin, time and currency format, pwede nyo i-change. Pero pwede namang okay na yan lang, nasa default lang. Okay, tapos keyboard natin, US lang. Tapos click lang natin tong next. After nyan, dito sa lalabas yung license terms, i-accept nyo lang yan. Pagkatapos, click yung next. Tapos dito na tayo sa partition. So, kung gusto ninyong dito meron tayong system, MSR Reserve at primary. Dito naka-install yung dating OS sa primary. Kung gusto ninyong hindi ma-erase yung mga data doon sa computer ninyo o laptop kasi din nyo na backup, huwag nyo nang i-format o i-delete. Automatic, mag-next na kayo, i-install nyo na siya. Pero dapat, malaki yung free space. Pero sa case ko, dahil gusto ko erase lahat, kasi kung may virus man dyan, ma-erase lahat, lahat para malinis ulit, gusto ko mag-create ulit ng bagong partition. So, unang gagawin, i-click muna natin to, i-select, tapos format, para ma-erase lahat. Antayin lang hanggang matapos. Ayan, tapos na. Nandyan na. Tapos dito, pang-delete natin yan para mag-create tayo ng bagong partition. Delete natin lahat. Lahat. At ganun din ito. So, lahat yan magiging unallocated space. So, after yan, dahil isa na lang siya, dyan na tayo mag-create ng bago na partition. Ayan. So, yan yung total partition ng 238.5 gig. So, depende sa inyo kung gusto nyo maglagay ng another partition or para sa data or pwede din hindi kasi mas mababa lang to ngayon yung hard drive ko. Yung gagawin ko is hindi na lang ako maglalagay ng ng another partition. Pero kung gusto nyo, pwede kayong mag-alat. Halimbawa, gusto nyo may separate drive na 100 gig. So, ang gagawin nyo, 100 gig times 1024, yan yung ilalagay nyo dito, tapos apply. Pero sa case ko, dahil ayoko na mag-create ng another, yan na lang yan. As is ko na lang yan yung 238, tapos apply lang. So, ayan na. Ito na yung primary natin. Yung 238.4, yung 16 MB napunta sa ating reserve at yung 100 MB napunta sa ating system. So after nyan, iselect natin itong primary, dyan tayo mag-i-install ng OS. Kasi dito sa dalawa, hindi tayo makapag-install dyan. Na-notice nyo, hindi maklik yung next. Dito, hindi din. Pero dito sa primary, pwede. Kasi yan yung pwede. Click natin itong next. Tapos, ayan yung installation ng Windows natin, yung status nya. Copying Windows, yan. Antayin natin yan. Yung getting files ready for installation, hintayin din matapos yan. At yung installing features, installing updates, and finishing up. Once matapos yan, pag natapos ito, milalabas na restart in 10 seconds. Ang gagawin nyo dyan is kunin na natin yung USB flash drive para hindi siya umulit ng installation. So, yan lang yung gagawin natin. So, antayin lang natin yan. So, ayan na guys. Tapos na. So, yung gagawin nyo lang pag natapos na doon, pag namatay, mag-restart, kunin nyo lang yung flash drive para hindi umulit. Or kapag umulit, kunin nyo lang yung flash drive tapos restart para tuloy-tuloy na. So, dahil Windows 10 lang to, kaya mabilis yung pagkaano niya. Yung pag-boot niya. Siguro, mga 5 minutes lang guys. So, ayan na. Pag natapos, mag-restart siya. Tapos, yan yung yung itsura niya. So sobrang napakalaki ng mga niya. So adjust natin. Punta lang tayo sa display settings. Itong brightness niya. Tapos dito sa layout, pwedeng liitan. Depende sa inyo kung anong mas maganda. Kasi sa akin ito, okay sa akin to kasi malaki tong screen. Parang sobrang laki naman kung anuhin ko pa. So ito, dahil ganito yung itsura niya, check nyo lang yung niya, yung kung gusto nyo palitan itong Windows, pwede ka pumunta ng personalize, tapos maraming pagpipilian dito like this. Ayan, so yan lang muna para makita ninyo.
Tapos syempre, dahil may office na to, ilalagay natin siya sa desktop. So ayan, mag-search tayo kahit isang office, halimbawa Word, Microsoft Word, ayan. Tapos right click lang natin yan. Right click natin, select natin ito. Right click ko, tapos click natin tong open file location. Nandyan lahat ng mga Microsoft tools na pwede nating gamitin. So gagawin mo lang dyan is kung mapili mo siya, halimbawa itong Excel, gusto ko transfer yung Excel, right click mo lang yan, tapos click natin tong send to, tapos desktop or create shortcut. Ayan. So notice niyo andyan na siya sa baba. Tapos yung next naman natin is yung PowerPoint. Right click natin yung PowerPoint, tapos send to. Ayan, nandun na yung PowerPoint sa taas. Tapos yung publisher, right click, tapos send to desktop, then yung Word last. Ayan. So ayan na yung mga applications ng Microsoft Office. So dito naman, kung napangitan kayo dito sa baba, like ayaw nyo makita yung Mozilla Firefox, ayan, right click nyo lang yan, tapos unpin from taskbar. Ayan, pati yan yung Microsoft Apps or Microsoft Store, unpin ko din yan para hindi ko na makita dyan. At yung Edge, ayan, unpin ko lang yan. So kung may gusto ko namang ipin dyan, i-search mo lang, italagay dyan. Halimbawa, yung gusto kong ipin dyan sa taskbar is yung snipping tool. So search ko lang yung snipping tool, tapos right click, tapos click yung pin to taskbar. So ayan na siya sa baba. Ayan. Tapos dito naman sa taskbar settings natin, pag lumabas yung click natin itong taskbar settings. Tapos pwede yung ilagay sa gitna yung taskbar, pwede naman sa gilid, depende sa inyo. So ayan na. At syempre, kung gusto niyo mag-install ng applications, dapat may copy kayo or dapat may internet kayo para makapag download kayo. So halimbawa dito, meron akong isang hard drive na puno ng applications. So try tayo mag-install. Try ko muna kung may VLC na to. VLC. So wala pang VLC, mag-install tayo ng VLC media player. Sa internet or sa Google, marami tayong mapagkukunan ng mga applications na needed natin. Tandaan lang kung ano yung operating system natin, yan din yung type ng i-download natin. Halimbawa, yung sa akin is 64-bit. So dapat 64-bit din yung i-download natin ng mga application para ma-install natin sila successfully. So katulad nito, next ko lang, next install. So ayan na, check ko lang yung run. So yan lang na example natin. So automatic napupunta siya sa desktop, pero pag hindi, search lang dito sa ating sa Windows, tapos i-right click lang natin at send to desktop. So that's all for today's video. Kung marami kayong tanong, pwede kayong mag-comment at syempre, abangan yung mga next video natin sa mga modern tips na ituturo ko sa inyo. So maraming salamat sa panonood.